Hello, magandang araw, si Marlon. So, nandito tayo sa Urban Decoms Ortigas. And tamang lakad lang para makita nyo naman yung kagandahan ng pinopromote nating project, 'di ba? So, ayun. Medyo nag-iinit-init na ngayon eh. Yung mga nakarang kagabi actually. Munti ka na ako abutan ng ulan. So, ayan. Actually, itong project na to, napakaganda nitong project na to. Kasi, dahil sa bias talaga ako. Dahil project na namin to eh. Hindi mo lang pwedeng sabihin na hindi maganda to. Ako pero maganda to. Kasi, kumpara to doon sa mga katemporary or mga katabi niya, ito na yung pinaka or most affordable na condo na makikita nyo po rito sa Pasig, diba? So it range from 3.3 million, yan po siya. Tapos yun po yung ano niya, meron po tayong 2 bedroom, 3 bedroom. And yung 3 bedroom po, ano po ito eh, napaka-dalang na po siya kasi nga mabilis siyang maubos. Yan. Pero yung 2 bedroom na 30.60 and 35.57, medyo meron. Pero syempre, yung 35, hintayin lang natin yung availability. Mabilis din maubos yung 35 eh, yung natitira na lang yung 30.60. Pero once na mag-open naman siya, 'di ba? May available naman. Now, kaya ako nababanggit tong Urban Decoms Ortigas kasi bukod sa malapit sa mga hospital, malapit din po ito sa mga schools. May mga schools din po dito. Pero hindi naman yung sobrang lapit yung katabi na yung schools. Pero alam ko hindi, malapit pa rin eh, diba? Kasi recently kagagawa lang po itong NU, National University, na located dito sa SM East Ortigas. Meron niyang NU. So, pagdating sa university, may malapit talaga, walking distance. So, yung mga kakilala po natin na malapit dito, yan. Halimbawa, yung mga estudyante, kasi yung mga estudyante minsan nakatira sa mga malalayo yan eh, di ba? Eh, katulad namin, halimbawa ako, nag-aral ako dito sa RTU. Pero taga-Pasig ako eh. RTU, hindi naman siya malayo, pero at that time kasi yung traffic iba siya eh, diba? So at the same time, pag umaga mahirap yung biyahe. Ito kung halimbawa ganun ang sitwasyon natin, no, pwedeng mag-board, diba? Board, ano ba yun? Magbo-board ka, tama ba yun? Tama ba yung term ko? Yung parang magre-renta ka re-renta ka ng unit, board. Tama, buboard ka. Tapos yun, malapit ka na mismo dun sa schools mo. Ito, isang opportunity po ito na malapit kasi talaga sa schools mo, diba? So yun ang kagandahan ng may condo or property na malapit sa school mo. So nabanggit ko nga rin po yung sa RTU, yan. Meron yan kasi may RTU rito sa Pasig. Hindi naman siya walking distance katulad ng NU, pero mas malapit siya kumpara dito sa Mandaluyong. Kung halimbawa taga Pasig ka, rainforest lang kasi yun eh. So madali siyang mapuntahan, diba? Ganun na siya kasimple. So kasi ayun din yung naging concern ng kakilala ko eh, di ba? Na
May ano eh, classmate ko siya actually nung college kami. Yung school niya, school namin actually, from Mandaluyong. Tapos nauwi pa siya sa bandang Tanay. Ang lupit nun. Diba? Yung biyahe mo nun, alis ka ng alas 3. Diba? Pag umalis ka ng alas 4, automatic late. Ganun siya kalala, diba? So, pag umuwi siya, kami maabot kami ng gabi. Diba? Inaabot kami ng gabi, may mga 9, 10. Pagdating mo ng bahay, parang nag-attendance lang siya sa bahay. Ang layo ng biyahe, Tanay. Tapos pagdating niya idlip manok lang siya, tapos may pasok ulit kinabukasan. So napakahirap para sa mga estudyante yon. So lalo na yung sa namamasukan, di ba? Gaano kahirap yun. Kaya ang iba ginagawa, naghahanap ng mauupahan dun sa malapit, di ba? Sa pinagtatrabahuan o paaralan. So same case din po yun. Kung malayo ka dun sa pinag-aaralan mo or sa pinagtatrabahuan mo, laging suggestion is dumikit ka man lang. 'Di ba? Kasi talagang ang magiging problema mo dun is yung oras mo eh. 'Di ba? Sisingilin ka talaga ng oras, pati yung pahinga. Kung halimbawa yung oras mo na ang biyahe is 2 oras, 3 oras, nako, balikan yun. Balikan yun, yun ang masakit dun. Ibig sabihin technically 6 na oras ang nawawala sa'yo, diba? So imbes na magpapahinga ka na, imbes na may magagawa ka pa sa oras na yun, wala na, pagdating mo ng bahay, wala na, laspag ka na. Diba? Yung mga pagkakataon niya sa biyahe, nakakatulog. Ako, nung nag-aaral ako ng college, tinutulugan ko talaga yung jeep na yun. Kasi sobrang tagal talaga ng biyahe. Diba? Yung biyahe pa lang pagkatapos mo ng school, uwi ka na. Pag uwi mo, wala ka naman masakyan. Yun ang masakit na katotohanan doon. No? So, ito nga yung kagandahan dito sa DECA, Utang DECA Ortigas, is malapit na siya dun sa NU. Ako talaga suggestion ko, kung mag-aaral ka talaga, huwag mo na pahirapan yung sarili mo, sir. Diba? Kung may malapit ka lang naman na school na pwedeng school na malapit dun sa tirahan mo, doon ka na, huwag mo nang pahirapan, palayuin. Kasi ako matigas din ang ulo ko kasi. Although hindi naman siya ganun kalayo, pero kasi may option ako at that time, sa Pasig lang ako mag-school ang nangyari kasi nun, yung kapatid ko sa Pasig. So ako, biro mo, magkasama kami ng school, parehas kami ng school ng elementary, ng high school, kaklasmate pa kami ng high school. Sabi ka, umay ka na, makikita mo na naman yung kapatid mo. Diba? So ang nasa isip ko talaga nun, pumunta ng Mandaluyong, although na parehas kami na RTU. Pero kung ako papipiliin, maganda rin talaga yung yung malapit ka sa school mo. So kung halimbawa may enyo rito, dito ka nag-aaral, kung halimbawa anak mo yung nag-aaral, kumuha ka na rito, 4 na taon din yun. Diba? Kaya dito na kayo lipat, malapit sa paaralan ng anak nyo. So yun nililesen ng, kaya nga magandang maganda ang condo kasi siya may mga may mga dumaan kasi yung security, nginitian natin nalilesen yung oras, diba? Pag nalilesen yung oras, nagagamit mo siya, diba? Pwede kang makagawa pa ng assignment. Kaya pagdating mo sa bahay, yung assignment, naku, barasawan, diba? May pasok kami alas 7, tapos break schedule ka pa, irregular ka pa. May schedule ka ng alas 9, paano magagawin yung assignment mo nun?
Diba? Talaga naspag yung utak mo eh. Wala na torta na eh. Pagdating mo ng bahay eh, wala nang wala nang igagana eh. Kasi dati eh, pag break skid ka na. 3 hours, 2 hours. Diba? So yun. Eh, yung course namin, parang ano siya eh, isolated siya eh. Parang yung RTO kasi more on ano siya eh, engineering. Eh, course naman namin, meron namang minor sa ibang course. Pero mahirap. So, selective siya. So, yun. If ever na may kakilala ka na gustong kumuha ng pondong, yan ang pinag-usapan natin dito. And gusto mong kumita, di ba? Be a referral partner sa ginagawa natin programa. So, you will earn 20,000 per successful referral. Successful na reserve yan, tapos na-commission na natin. Mako-commission na natin. Successful yun. Hindi yung na-refer tapos hindi naman kumuha. Hindi po counted yun. So, yun. At pag gusto natin na mas kumita pa ng malaki, syempre we encourage na magbenta na. Diba? May process po tayo sa pagbebenta. Anyway, at kung may mga tanong po kayo, sabihan nyo lang po ako, pwede natin pag-usapan. And by the way, ako po si Marlon, and nandito tayo sa Urban Decom Ortigas. And bye bye, peace yo.